Boss, natagpuan namin siya. Good, ilang araw na akong tinatagwan ng babaeng iyan. Mabuti naman at nakita nyo na siya kaagad. Dahil kung hindi matatapos ko na kayo. Napayuko ang mga ito, nang makitang mainit ang ulo ng boss. Inaabangan talaga namin siyang lumabas sa kanyang pinagtatagwan. Proud nitong sabi. Nagpapalakas sa kanilang boss, upang maabot ang posisyon na gusto ng mga ito. What happened to her? Tiningnan niya ito, at inalis ang buhok na nagkatikip sa mukha ng babae. Masaya siya nang masilayan ang maganda nitong mukha. Mahal niya ito noon pa man. Nang malaman niyang ikakasal siya sa babaeng gusto niya, laking tuwa niya. Subalit hindi siya mahal. Kaya naman lagi siya nito nilalayasan at tinatagwan, kahit marami siyang tauhang nakabantay sa babae, lagi pa rin ito natatakasan. Hindi mo ako matatakasan baby. You can't hide me forever. Pinatulog namin iyan boss, para hindi magskandalo at hindi mag-iingay. Sabi pa ng isang lalaki. Mabuti ang ginawa niyo. Sige, ipasok niyo sa silid. Binuhat ng mga lalaki ang babae. Wala pa rin itong malay, at walang kaalam-alam sa mangyayari sa kanya. Wait, how long before she wakes up? He asked them. 1 hour boss. Good, he will do what he wants. Huwag, pakiusap. Huwag, he felt her nakedness as the man was on top of her. No baby, you can't stop me from what I want. I'm your husband, from now on you will provide for my needs. Sabi ng hindi kilalang lalaki. Iniisip nito siya ang asawa. Madilim ang silid, at kahit anino hindi makita. Nagkamali ka ng akala, hindi ako ang asawa mo. Sabi niya sa lalaki na may panginginig sa kanyang boses. Tumigil ito sa ginagawa sa tabi ng babae. Don't tease me Violet. I know you're only doing this because you don't like me. But I'm your husband now, and the one who has the right to you. She wanted to shout to make the man understand. Sino ba si Violet? Bakit ba siya pinagkamalang wife nito? Hindi ako ang asawa mo. At lalo nang hindi Violet ang pangalan ko. Pilit niyang pinaintindi sa lalaki, na nasisiraan ng ulo. She was glad, that he left him. But that joy was replaced by fear, when he injected her with medicine. Don't worry, be happy with this medicine, with me baby, he said. Nakaramdam ka agad ng takot. No. After the medicine was absorbed into her body, she felt a strange warmth in her body. She felt very hot. Hindi maintindihan ang nararamdaman niya sa ngayon. Parang gusto niyang magsarili. Are you ready? She heard the man ask him. Her thighs opened spontaneously. She wanted to enter the inside of his pants. Pero muli nito pinagdikit ang mga hita niya. Please take away my hot feeling. Why do I feel hot? Nakikiusap niyang sabi, kahit kumukontra ang kanyang isipan, pero iba ang gusto ng katawan niya. Because of the drugs I injected you with. But don't worry, it will only affect you for a moment. I only injected a small amount, so you wouldn't overdose. She didn't understand anything the man said. Her hands have a mind of their own to hold something. Hindi na siya makapaghintay pa. Your hands are so warm. She just stared at it, for a moment. Wala siyang ginawa ang sumunod sa gusto nito, na gusto naman ng katawan niya. Her warm feeling still hasn't subsided. She felt something in her. She had never felt this in her life. Ganito ba talaga ang side effect na makaano, nawawala sa sarili? I can't take it anymore, please. Remove the heat from my body. She saw his smirk. Hindi pa rin nawala ang init sa loob niya. Pakiramdam niya para itong bulkan nag-alboruto. Okay, he made her lie down in his bed. She got up, but he pushed me down. Don't move, look, I'll make you go crazy here. It opened both of her thighs, and she felt tickle in her body. One of his hands pinched her chest. She couldn't stop herself from being overwhelmed by the sensation. She felt relieved. Masaya. Iyon ang nararamdaman niya sa ginawa nito. Is that so? More please. She begged the man. He did as she said. Pakiramdam niya naghahabol siya ng hininga. I think, it's ready. She heard him say. Before she could answer. Okay.
Hindi alam ang gagawin kung itutuloy o hindi. But the end, it continued dancing over her. Until they reached bliss. Doris' body collapsed pagkatapos makaraos. She didn't remember anything pagkatapos ng mga nangyari. Oh God! Arman got up and turned on the light in the room. Light flooded the surroundings. He saw the blood on the bed. The woman was bleeding. He washed his face with his fingers, and ruffled his own hair. He made a mistake. His phone rang and he answered it immediately. He clenched his fists upon hearing the voice. Hi baby, did you like my gift to you? Maybe you enjoyed it. He heard her laugh on the other line. Violet, he shouted in his loud voice. Hindi may pinta ang mukha niya, nang marinig ang boses ng babaeng ang dahilan ng lahat. Oh, it looks like, you didn't like my gift to you. But never mind baby. I want you to know that I am in a far country. Thanks to your staff. Galit niyang hinagis ang cellphone sa wall. Basag na basag ito. Sumigaw siya ng buong lakas, dahil sa umaapaw niyang emotion. Boss, anong nangyayari dito? Hinablot niya ito at sinuntok sa mukha ang lalaki. Ina mo, hindi si Violet ang nakuha mo. Ibang babae. Umuusok ang ilong niya sa galit. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakagalaw ng malinis na babae, at hindi niya alam ang gagawin. Gulong-gulo ang isipan niya, wala siyang ibang maisip gawin. Tingnan mo ang kapalpakan mo. Galit niyang tinuro ang babaeng nasa kama at dinudugo. Sorry boss, hindi namin alam. Tanging nasabi ng lalaki. Tinadyakan niya ito, pero kaagad itong gumapang palapit sa paanan niya, at nagmamakaawang huwag tapusin. Boss, huwag po boss. Maliliit pa ang mga anak ko, parang awa mo boss. Huwag mo akong tapusin. Patawad boss. Takot na takot ito. Last chance. Linisin niyo iyan, siguruhan niyo lang hindi ito makarating sa pulisya, dahil oras na malaman kong nadawit ang pangalan ko dito, tatapusin ko na kayo. Nay naman. Huwag niyo naman po pabayaan ang kambal. Galit niyang sabi nang mag-usap sila sa phone. Nag-asawa ulit ang papa niya. Kasama nila sa bahay ang madrasta. Makalipas ang 5 taon, bumalik siya sa pagtatrabaho, pero sa Manila na, hindi na siya lumayo pa. Kaagad siya natanggap bilang kahira sa A Casino. Siya ngayon ang kumakayod para sa pamilya, may sakit ang papa niya, dahil sa diabetes at hindi na nakakalakad pa. Nagsasahad siya ng malaki, tamang-tama lang sana ang kanyang sinasahod niya buwan-buwan, sa lahat ng mga pangailangan nila. Pero kinukulang pa rin minsan, lalo na mag-isa lang siyang nagtatrabaho sa pamilya. Nakakapadala pa rin siya sa probinsya kahit papaano. Nagpakapuyat at nagpakapagod para sa pamilya niya. Gabi-gabi may overtime siya. Hindi pa rin siya nadadala matapos ang nangyari sa kanya 5 taon nang nakalipas. Kahit mga polis walang nakuhang ebidensya, para magbayad ang taong lumapastangan sa kanya ng gabing iyon. Wala naman kasi siyang natandaan kahit isa, kahit anong piga sa utak niya. Tinihil rin ang kaso sa bandang huli. Sabi ng iba na pagkamalan lang siyang hostess, dahil iyon ang tinatambayan ng mga babaeng nagpapabayad, mga babaeng prostitute na akala, isa siyang babaeng bayaran. Gayunpaman, nagpasalamat pa rin siya dahil buhay pa siya. Matapos siyang matagpuan sa abandonadong lugar na wala ng saplot, at naghihinang katawan. Dinala siya sa hospital sa mga nakakita sa kanya. Ilang araw rin siyang nanatili sa hospital, dahil sa nanghihina pa siya, at madalas pa binangungot sa gabi. Buong gabi siyang kinulong, at tinurukan ng bawal na gamot ng estrangherong lalaki, na hindi malinaw sa kanya ang mukha nito. Blurred ang paningin niya dito. Dahil siguro sa druga na tinurok sa kanya, at madilim pa ang silid. Aba Doris, hindi madaling mag-alaga ng 2 batang puro pasaway at makukulit, kung akala mo lang. Huwag kang magsalita na parang pinapabayaan namin sila. Mahiya ka naman sa balat mo. Dapat nga ikaw ang mag-alaga sa kanila. Humugot siya ng malalim na hininga. Bakit hindi pa siya nasanay sa madraste niyang bungangera na nga reklamador pa? Kung pwede lang niya dalhin dito ang mga bata ginawa na niya noon pa. Pero hindi, dahil wala naman mag-asikaso sa kanila, kung nasa trabaho siya. Sorry po, nag-alala lang po ako. Sagot niyang magpakumbaba. Kung ganyan ka lagi, marunong magpakumbaba magkakasundo tayo. Dahil hindi mo alam ang hirap mag-alaga sa mga anak mo.
Siya nga pala, dagdagan mo ang padala mo. Dahil pasukan na, maraming kailangang bilhin gamit sa eskwela. Nawala sa isip niyang malapit na ang pasukan. Dagdag gastos naman. Kailangan niya mag-double kayod. Maghanap siya ng pwedeng pagkakitaan. May sakit ang papa niya, at may maintenance pa ito, araw-araw plus may 3 kapatid na umaasa sa kanya. Dahil nag-aaral pa ang mga ito. Si Kendra naman nasa college na, at mahal ang tuition nito kada semester, kakapusan naman siya sa pera, Doris. Malakas na boses ang narinig niya mula sa kanyang madrasta. Sandali niyang nilayo ang cellphone sa tainga, at muling ibalik sa kanyang tainga. Opo, hayaan niyo po magpadala po ako ng malaki. Isa lang hiniling ko, huwag niyo pabayaan ang mga bata. Sabi niya nang mamaos ang kanyang boses, miss na niya ang mga bata. Kailan pa siya huling umuwi? Matagal na. O sige, kung matagpuan mo ang ama ng mga anak mo. Humingi ka ng sustento. Napangiwi siya sa sinabi nito sa kanya. Paano siya hihingi ng sustento sa taong bumaboy sa kanya, kahit mukha nga hindi niya matindaan, sustento pa kaya? Hindi niya sinabi ang sinapit sa Cebu. Hindi niya rin pwedeng sabihin sa kanila na kaya siya nabuntis. Dahil inabuso siya o di kaya napagkamalan lang. Kung sinabi niya iyon, mas lalong malulungkot si Papa sa nangyari, at sisihin pa nito ang sarili. Mabuting malaman nilang tinakbuhan siya ng lalaki, matapos itong magparaos. Doris. Bumuntong hininga siya, bago nagsalita. Sige po, kung makita ko po siya. Sagot niya na lang. Ayaw na niyang makipagtalo, lalo lang siyang huhusgahan ng kanyang madrasta. Isa siyang disgrasyadang babae, totoo naman iyon, pero minabuti niyang manahimik na lang. Sinong may gusto sa nangyari sa kanya? Wala. Sinong mag-akala na biktima siya ng pang-aabuso 5 years ago, at nagbunga pa ng kambal? Hanggang ngayon kinamuhian niya ang taong iyon. Sisingilan niya ito ng mahal, oras na matagpuan ito. Oh, sige Paulim na may gagawin ako. Huwag kalimutan yung para sa akin ha Doris. Agad naman siyang tumungo. Pinatay na ito sa kabilang linya. Mabigat ang mga hakbang niyang magtungo sa kanyang locker, para ibalik doon ang cellphone niya. Doris. Siya si Luren. Maganda ito at kumikita araw-araw ng malaki. Maliban kasi sa pagiging staff sa casino, sama sideline rin ito. Tulad niya breadwinner rin ito sa kanyang pamilya. Tingnan mo naman puno siya ng mga alahas ngayon sa katawan, dahil sa boyfriend niyang Italiano. Luren sabi niya, nangngit-iyan ito ng tipid. Mukhang problemado ka ah. Nag-alalang lumapit ito sa kanya. Naging malapit rin niya itong kaibigan si Luren. Kailangan ko ng ibang pagkakitaan Luren, may alam ka ba? She said problematic. Alam mo, tama ang timing mo eh. Mayroon nga nagpahanap sa akin. Okay ka naman maganda at sexy ka pa rin, mukhang dalaga patingnan, kahit may dumaan ng bata dyan. Pero dalaga pa rin. Hindi lang niya ito kaibigan, nasasabihan rin niya ito ng mga sekreto niya sa buhay. Kaya mo ba mag-escort mamaya pag off mo? Girl malaking kikitain mo dito, 50k isang gabi lang. Tumalas ang pandinig niya, kapag pera na ang pag-usapan, 50k sobrang laki, tapos isang gabi lang mayroon ka na ganang halaga. Mag-e-escort lang. Wow, grabe naman. Ayaw mo ba? Ibibigay ko na lang sa iba, sayang din ito Doris. Gusto niya pero natatakot siya. Sino ang e-escorten ko mamaya? Tanong niyang may pangamba at takot. Alam niya ang ganito, sa isang kwarto magkasama-sama sila, kung saan maglalaro ang partner nila ng poker or kahit ano. Kung mananalo ito may balato ka, kapag hindi minalas. Isang mayamang Italiano. Ano go ka ba? Chance mo na ito, malay mo magustuhan kanya at agad ibahay, hindi ba ang swerte nun? Napanguso siya. Paano kung may asawa na, lagot siya sa misis nito, lalo na kung bruha? Sira na ang puri niya, kung ganon. Sapat na sa akin maging escort niya. Baka mamaya may asawa iyong tao. Magugulo lang ang buhay ko. Sabi niya kay Luren. Gusto niya yung siya lang walang kaga. Nako, Doris is a big no. Single na siya nag-research kaya ako. Panigurado nito sa kanya. Kahit na single pa ito. Ayaw niya pa rin sa lalaking mayaman. Hindi niya alam ang pag-uugali ng mga iyan. Baka nga halimaw pa ito. At hindi kagaya niya ang magustuhan nito. Dahil isa siyang disgrasyadang tao. Ayaw ko munang isipin ang tungkol dyan. Ang importante kung paano ako magkakapera.
Sagot niya kay Loren. Wala pa sa isip niya makipagrelasyon sa ngayon. Kahit forever siyang hindi makajowa, ayos lang sa kanya, kontento na siya sa dalawa niyang mga anak. Okay, ikaw ang bahala, mamaya magpaganda ka girl, iyong tudo ganda ano. Nakangiting sabi nito sa kanya. Mayroon rin naman siyang maayos na damit. Tsaka nabili ng mga heels. Hindi problema sa kanya ang isuot niya. Okay, pero kailangan ba talaga iyon? Kabadong tanong niya dito. Ang alin? Ang magpaganda. Kumunot ang noo nitong napatingin sa kanya. Of course. Kailangan iyon girl. Hindi na siya umimik pa. Nagpaalam na rin ito at naiwan siyang mag-isa sa locker room. Mukhang kailangan niyang maging handa. Ano ready ka na ba? Bungad sa kanya ni Loren. Napuno ito ng mga alahas sa katawan. Umaalingasaw rin ang pabango nito. Sa tingin niya nililigaw ng dalaga ang perfume na gamit nito. Kinakabahan ako Loren. Wika niya. Totoong kinakabahan talaga siya. Baka kasi salbahi yung lalaking eskortan niya. Di kaya manyak. Malaking pera ito girl, kapag ito pinalagpas mo sayang lang talaga. Aniya. Chill ka lang, okay. Dugtong niya pa sasabihin. Humugot siya ng malalim na hininga. Tsaka tumango na lang. Bahala na. Mag-ready ka na ha. Diyan na siya naghihintay sa'yo. Ngiti ka lang. Don't worry Doris, sa kabilang table lang ako. Nginitian niya ito ng pilit sabay tango na rin. Pumasok na kami sa malaking kwarto kung saan ang laro. Hindi pa rin hamupa ang kaba niya sa dibdib. Lalo lang tumindi ang kaba. Habang palapit. Malakas na aircon ang bumungad sa kanya sa loob ng kwarto. Sumunod siya kay Loren. Nauna ito sa kanyang lumakad. Malakas talaga ang kaba niya, parang gusto niyang umatras. Nanginginig pa ang mga tuhod niya. Hindi niya alam kung saan siya nilamig, sa lakas ba ng aircon o sa tindi ng kaba niya na kanina pa. Frenny, gulantang siya nang hawakan siya sa kamay ni Loren. Frenny, sa malamig niyang boses. Kanina pa kita tinatawag. Ha! Sa lutang niyang isipan. Halika na, dyan na siya. Sinabi ko na sa kanya. May nahanap na akong escort niya. Relax ka lang okay. Pinisil nito ang kamay niya. Tumango lang siya. Nagpatianod na lamang siya ng hilahin ni Loren. Kaya mo ito Doris, isipin mo ang pamilya mo. Ngayong gabi lang naman, tapos nun wala na, kaya kayanin mo ito. Motivate niya sa kanyang sarili para kumalma. May nahanap ng escort ang girlfriend ko para sa iyo pare. Si Gabriel ang boyfriend ni Loren. Umupo ito sa tabi niya. Ayaw naman talaga niya ng babaeng escort, pero mapilit si Gabriel, galing pa siya sa Italy. Kaya siya umuwi ng Pilipinas, dahil nagkaroon ng problema ang ibang business niya dito sa Pinas. Nilagok niya ang alak matapos niya itong pinaikot-ikot sa kamay niya. Marami siyang mga negosyo at pera. Lahat nasa kanya na maliban sa babae, pero wala pa sa isip niya ang bagay na iyon, kahit kinukulit na siyang mag-asawa na lang ulit. Pero tumanggi siya agad. Hindi pa sila divorced ni Violet. Speaking of that woman, hanggang ngayon hindi pa rin ito matagpuan. Ininoman na lang niya ng alak. Sakit sa ulo ang babaeng iyon. Iba ang nagpapatakbo sa negosyo niya dito na under sa kanya. Tanging mga agent lang niya ang namamahala. Pero may isang agent niyang nawala, tanggay ang malaking pera ng company. Galit siya sa mga magnanakaw. Nang matagpuan ito ng mga tao niya, walang awa niyang binigyan ng parusa. Hindi niya ito pinapalagpas sa mga kamay niya. Muli naman nadumihan ng dugo ang mga kamay niya, nang dukutin niya ang dila nito at mga mata. Pinakain sa gutom niyang mga alagang si Brownie. Ayaw naman niya sana gawin iyon, pero inaabuso na siya. Lahat ng agent niya, lagi niyang binalaan na hindi nila ako pwedeng kalabanan, dahil hindi ako takot magparusa, at burahin ang pagmumukha nila sa ibabaw ng mundo. Okay, walang ganang sagot niya. Sigurado ako pare, luluwa ang mga mata mo sa chicks na ito. Ngumisi siya dito. Marami ng babaeng nirekomenda sa kanya si Gabriel, pero kahit kailan hindi pa lumuwa ang mga mata niya, at naikaman niya pa. Sa ngalan ng pera nakukuha niya ang gusto niya. At ayaw ko sa mga babae, ang mukhang pera. Kapag pinakitaan mo ng maraming pera, baka ka na ito sa harapan niya. Magkadara pa na itong may kama. Pare-pareho lang ang mga iyan walang pinagkaiba. Baka may AIDS yan. Sabi niya dito. Hindi pare, fresh na fresh. Tsaka tingnan natin kung magawa mo siyang ikama ngayong gabi. Papusta ako kung madala mo siya sa kama. Paghahaman nito sa kanya.
Hindi pa rin ito sumusuko, at tumigil sa pastahan nilang dalawa. Hindi naman nanalo sa kanya pagdating sa pastahan. Ano naman ang ipusto mo? Nakangising tanong niya nang humarap dito. Resort ko sa Tagaytay. Sagot nito. Napaisip siya. Marami siyang magagawa dun kapag mapasa kaniya ito. Minsan na niya itong napasyalan, at nagagandahan siya sa mga view. Pwede mo itong gawing high class pa at pagandahin palalo. Okay, game. Sagot niya naman. Kapag ako ang nanalo sa akin ang buong kasino mo. Sabi nito sa kanyang nakangiti. Napailing siya. Ito ang kasino niya ang kumita ng malaki, at nagbibigay ng malaking pera sa lahat ng kasinong tinayo niya. Hindi lang ito ang negosyo niya, pero ito ang pinakagusto niya sa lahat ang A-Casino. Parang ito na ang buhay niya. Hindi naman siya patalo kay Gabriel. Hindi siya papayag na basta na lang matalo. Good. Nandito na sila. Hindi niya ito tinapunan ng tingin. It's just a woman. Pero nang mapansin niya ang mahabang binti nito, at makinis na hita. Nakadagdag pa ang mahalimuyak nitong amoy. Automatic siyang napaangat ng tingin sa babaeng nakatayo sa gilid niya. By the way, pare, siya si Doris ang escort mo. Pakilala nito sa kanya. Napalunok siya ng laway. Ang liit ng mundo. Hindi niya akalaing muli niyang makikita ang babaeng napagkamalan ng mga tao niyang si Violet. Speaking Violet, where she is now. That girl. Matapos niyang matuklasan na ibang babae ang nakuha nila at hinarap sa kanya. Huli na nang malaman niyang ibang tao ang kasama. Dali niya itong pinaalis ng tao niya, matapos itong dinyugo at walang malay. Hindi niya nakontrol ang sarili ng gabing iyon. Dahil nasa ilalim rin siya ng gamot. Wala siyang control sa sarili. Hindi na niya alam ang sunod na nangyari. Basta paggising niya ay wala na ang babae sa kwarto niya. Long time no see Doris, this is Arman de la Fuentes ang escortan mo mamaya. Nag-aalangan itong nilahad ang isang kamay nito. Napansin niyang nanginginig ang mga kamay ng babae. Doris ang pangalan niya. Nice meeting you Doris, how are you? Hi. Nauutol niyang sabi. Hindi siya makatingin sa binata. Iwan ko ba pakiramdam ko? Isa siyang masamang nilalang, iyon agad ang pumasok sa isipan niya. Kahit hindi niya ito tingnan. Malakas ang kutob niyang. Makapangyarihan ito, at lahat ng tao sinasamba siya. Diyos ang tingin nito sa sarili. You're so cold. Narinig niyang sabi nito. Ngitian niya lang ito ng tipid, at binawi ang kamay niyang nakipagkamay dito. So, mukhang nagkakilala na kayo. Shall we? Si Gabriel. Kilala na niya ito. Nauna siyang lumakad, pero nagulat siya nang may humapit sa baywang niya. Kaagad niya itong inalis. What? Salubong ang kilay nito. Napahugot siya ng hininga. Tsaka humingi ng pasensya, nagulat lang naman siya. Pasensya po sir, nagulat lang po ako. Sagot niya. Kinakabahan siya, hindi niya talaga kayang tingnan ng lalaki. Natatakot siya dito. Nakatutunaw ang mga titig nito sa kanya. It's okay. Sa malamig nitong boses, kinikilabotan sa pagkakahawak nito sa akin. Parang may something hindi niya maintindihan. Hindi naman sa nabastusan siya, iba lang talaga ang nadama niya parang nakakapaso siya. Just relax. Bulong nito sa kanya. Napapitlag siya at nagtayuan agad ang mga balahibo sa katawan, nang maramdaman ang mainit na hanging nagmula sa bibig nito. Malakas talaga ang kaba niya kanina pa. Parang may bamulong sa kanya na lumayo sa lalaking ito. Here we are. Muli naman siyang nagulat sa pagbulong nito. Nasa tapat na sila sa malaking mesa, kunti lang naman sila. Ang bawat isa may escort. Tinaasan pa siya ng kilay ng isang babae. Nang makita nito ang kasama niya, para itong linta makalingkis sa lalaki. Naupo siya sa tabi nito. Tsaka humugot ng hangin sa dibdib, nilibang niya rin ang kanyang sarili sa panunood ng laro. Wala naman siyang maintindihan sa laro, hindi naman siya nagsusugal. Tahimik lang ang unang laro, pero ilang sandali narinig na niya ang palitan nila ng salita. May kasama pang mura. Napangiwi siya. Ang ayaw niya sa lalaki iyong palamura. Dun siya na turn off.